Praise the Lord, ye hands, adore him. Praise him, angels in the high. Sun and moon rejoice before him. Praise him, all ye stars of light. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga muli mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po sa inyo ng World Radio International through its Pero Road, Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ang ating pong pag-uusapan ay pinamagatan kong The Godly Woman, She Shall Be Praised, based on the book of Proverbs chapter 31 verse 30, intended for April 13, 2025 sa ating pong radio broadcast, GMA Radio DWRA, broadcasting from Baguio City, Barangay 92.7 FM every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. Pero sa YouTube, in-advance po natin ito ng 2 to 3 days. So kung may wifi kayo at mga YouTube, pwede nyo mapanood ito in advance. Now, babasahin po natin ang ating teksto sa book of Proverbs chapter 31 verse 30 at gagamitin ko lang po yung English at saka yung ating sariling translation kasi nga yung translation ko minsan sa wikang Pilipino ay hindi pa ako agreeable sa ibang mga verses or words na ginagamit. Now, the book of Proverbs chapter 31 verse 30 says, "Favor is deceitful and beauty is vain, but a woman who fears the Lord, she shall be praised." Ang pabor daw ay mandaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan, subalit ang babae na may takot sa Panginoong Diyos, siya ay pupurihin. Yan po sinasabi sa book of Proverbs chapter 31 verse 30 sa wikang Pilipino, Kawikaan kapitulo 31 talatang 30. Now let's go to our introduction, but bago po natin talakayin ang ating introduction ay nais ko pong special mention ang isang kapatid na masugid na nakikinig every Sunday sa kanyang radyo dyan sa Santa Lucia, Aringay, La Union, si kapatid na Fidel Tasio. 86 na po siya at siya po ay membro ng Iglesia ng Panginoong Kristo diyan sa Ringay at siya ay binisita namin last week ni kapatid na Romeo Bangkiray. Karoon kami ng worship at saka communion sa kanyang bahay at binabati ko siya pati na rin ang kanyang pamilya. Saksi na ang mga kasama na po ang mga kapatiran diyan sa Ringay, La Union. Now let's go to our introduction. Woman, originally taken from the rib of Adam, has evolved from her helpmate status into a sophisticated being. So yung babae na ginawa po ng Diyos mula sa tadyang ni Adan ay sa primero, siya po ay katulong lamang ni Adan. Ang ibig sabihin na kasama sa bahay. Subalit sa ngayong kapanahunan, makikita natin na ang mga kababayan ay naging, sabi na nating, sophisticated. Marami na pong alam, hindi lamang sa gawaing bahay, kundi halos lahat ng aspekto ng pamumuhay sa mundong ito na dati ay hinahawakan at ginagawa ng mga kalalakihan, nagagawa na po ng mga kababayan ngayon. Now, ang bansang Pilipinas ay nagsiselebrate ng buwan ng Marso. The month of March ay tinatawag nilang Women's Month. Subalit sa buong mundo po yung Women's Day ay actually March 8. Women's Day, ulitin ko, March 8. Ikawalong araw ng Marso, yun po ay tinatawag nilang International Women's Day. At according to history, ayon sa kasaysayan, itong Women's Day na ginawa sa March 8, ito po ay batay daw
may koneksyon sa women's movements doon sa Russia ng taong 1917. So yun po yung original ng tinatawag nilang International Women's Day, March 8. Now, sa ating pong pag-aaral, mga kaibigan at mga kapatid, di po natin pag-uusapan yung women's movement ng Russian Revolution 1917, kundi ang ating pong tatalakayin ay itong sinabi ni Haring Solomon sa Proverbs chapter 31 verse 3 o Kawikaan kapitulo 31 talatang 30, kung saan ay sinasabi niya, favor is deceitful and beauty is vain, but a woman who fears the Lord, she shall be praised. Ang pabor daw ay mandaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan. Subalit ang babaeng malapit sa Diyos at may takot sa Diyos, yan po ang papupurihan ng ating Panginoon. Now, let's go to our discussion. Number one, what are the qualities of a godly woman? Ano po ang mga katangian ng isang makadiyos na babae? Pangalawa, ano naman ang masasabi nating mga description o paglalarawan sa isang hindi makadiyos na babae, ungodly woman? Number 3, what are some biblical examples of ungodly women? Mayroon bang mababasa sa Biblia na mga halimbawa ng mga babaeng masasabi nating hindi makadiyos? Alam nila may Diyos pero hindi nila sinusunod ang ating Panginoon Diyos. At number 4 na paksa natin pag-usapan ay how to be godly women at home and in the church. Paano ba tayo maging mga makadiyos na mga kababaihan sa tahanan at pati na rin sa iglesia? Of course, ako po ay hindi sa babae, lalaki po ako, pero siyempre may asawa ko at may mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon na mga kababayan. So ito pong leksyon ito ay especially sa mga kababaihan, and of course next week after the so-called nila Quaresma or Holy Week, magkakaroon po ng National Ladies Retreat ang mga kababayan ng miyembro ng Iglesia ng Panginoong Jesucristo sa buong Pilipinas, at yan po ay gaganapin nila sa Tagaytay. Kasama po yung aking misis doon at iba pang mga kapatiran na mga kababaihan sa buong Pilipinas. Now let's go to the first part of our lesson. What are the qualities of a godly woman? Ano po ang mga katangian ng isang makadiyos na babae? Alam nyo na rin ito, mga sisters natin. Sa ating pong discussion, 4 po na katangian lang ang aking tatalakayin sapagkat napakarami po naman talagang katangian ng isang makadiyos na babae, miyembro ng Iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Number 1, ang isang makadiyos na babae, sabi ni Haring Solomon sa Proverbs chapter 9 verse 10, Kawikaan 9:10, sabi na Haring Solomon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang takot at respeto sa Diyos ay panimula ng katalinuhan o kaalaman. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs chapter 9 verse 10. So, number 1 na qualification po na isang makadiyos na babae is God-fearing. May takot siya sa Diyos, may respeto sa Diyos. True wisdom starts with the deep reverence and respect for God. Kung tunay mong may katalinuhan at kaalaman, yan po ay nagsisimula sa respeto, paggalang natin sa ating Panginoon Diyos bago ka matatawag na matalino na babae sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Of course, it's not literal fear, but a recognition of God's authority in holiness. So, hindi po literal na takot ka sa Diyos. Kung hindi, ito po ay pagkilala sa otoridad at sa kabanalan ng ating Panginoon Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng God-fearing. Now, may example po sa Biblia, si Esther. Esther po naging queen ito ng Persia noon. Kahit siya ay Jewish woman, but Esther in the Bible showed great respect for God when she defended the Jews from annihilation. Ano po ang nangyari? May isang tao, gusto niya mawala yung lahat ng mga Hudyo. At pangalan niya po, si Haman. Ngayon, itong si Esther, isang Jewish woman, mahal siya ng hari ng Persya. Ngayon, lumapit siya sa hari ng Persya, sinabi, Panginoon, merong taong gustong mamatay lahat ang mga
kababayan ko at mga Hudyo. So sabi ng hari ng Persia, sino ba yan? Si Haman. At si Haman po ay pinapatay ng hari dahil sa kagustuhan niyang mawala yung mga Hudyo. Kaya ang punto rito, si Esther na naging reyna ng Persia ay nagpakita mo ng malaking pagrespeto sa Panginoon. At of course, paggalang, obedience nang siya ay lumapit sa hari ng Persia at hiningi niya na huwag mamatay ang mga Hudyo. So, great woman by the name of Esther. Number 2, qualification of a godly woman o makadiyos na babae. Of course, makadiyos na babae dapat mayroon siyang pagmamahal sa Diyos at mayroon din siyang pagmamahal sa kanyang kapwa-tao. Sabi ng Panginoon sa Kristo sa John 14 verse 15, "If you love me, you will keep my commandments." Kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga kautusan. Well, there is one example in the Bible. Ang ina ng Panginoon sa Kristo na si Maria ay nagpakita ng tunay na katapangan. She displayed strength beyond measure by choosing obedience in the unknown. In other words, doon sa Lucas Kapitulo 2, Lucas 2, nang napakita yung anghel sa kanya, magiging ina ka at ang iyong maging anak ay tatawaging Emmanuel, the great God. Yun ang sabi ng anghel sa kanya. Of course, sa pagkagulat ni Maria, siyempre naniwala siya sa Panginoong Diyos. At yung paniniwala na yun, pagsunod sa sinabi ng anghel, isa pong matatawag nating katapangan. Love for God and the willingness to obey the will of God sa pamamagitan ng sinabi ng anghel sa kanya. Yun po ang ginawa ni Maria. Sa Matthew 22 verse 36 to 40, naroon po yung dalawang pinakadakilang kautusan ng Panginoon na sinabi ng Panginoon sa Kristo. Ano yung unang pinakadakilang kautusan? Mahalin mo ang Diyos ang buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan mo at buong pag-isip. At ang pangalawa, mahalin mo rin yung iyong kapwa. Now, let's go to the third qualification of a godly woman. Dapat ang godly woman o makadiyos ay humble, mapagpakumbaba. Humility, as Jesus said in the book of Matthew 23 verse 12. Sabi ng Panginoon sa Kristo, "He who humbles himself shall be exalted, but he who exalts himself shall be abased." Ang nagtataas ng kanyang sarili ay bababa ng Panginoon Diyos, at ang nagpapakumbaba ay tataas ng Panginoon. Yun po. Baliktad po yun sa mundo. Ang mga taga-mundo, ayaw nila sila yung nasa baba. Gusto nila palagi nasa taas. Isa pong halimbawa ng babae na mapagpakumbaba kahit binigyan siya ng tinatawag na leadership sa mga judges sa Old Testament, ay ang pangalan niya po ay si Deborah. Sabi ng iba, Deborah. Deborah was an example of being a servant leader who was both strong and humble, and her ultimate desire was to give God the glory. So, pwede kang maging mayabang. Pinili ka ng Panginoon Diyos. Yung iba dyan, pag pinili ng Panginoon Diyos, akala nila sila na yung the greatest in the kingdom of God. Pero itong si Deborah, pinakita niyo pa yung kanyang pagiging makapagkababa, at gusto niyang ang kapangyarihan, ang kapurihan ay mapunta sa ating Panginoon Diyos at hindi sa kanyang sarili. So, great example of humility in the Bible was Deborah. Ano sabi ng Book of Proverbs chapter 16 verse 18? Pride goes before destruction. Ang pagmamataas ay siyempre nauna bago bumagsak ang isang tao. Yun po ang ibig sabihin ng Proverbs 16:18. Pride goes before destruction. But humility will help a person avoid overconfidence. Pag ikaw ay mapagkumaba, hindi ka syadong magtitiwala sa sarili mo. Mas magtitiwala ka sa Panginoong Diyos. One who is too proud to seek forgiveness faces spiritual ruin. So yung mga ibang tao, kahit nagkamali na sila, nagkasala na, ayaw pa nilang pakumaba. And of course, ang resulta niyan, spiritual destruction, spiritual ruin, at pwede pang spiritual death o kamatayan. The last part of being a godly woman, quality of the godly woman is she must be virtuous. Virtue.
English word virtue. Ano sabi ni Proverbs? Ulitin po yung ating binasa natin kanina sa Proverbs 31:30. Who can find a virtuous woman, for her price is far above rubies? Sino ra ang makakatagpo ng napakagaling na babae sa harap ng Panginoon at sa harap ng tao, sapagkat ang kanyang halaga ay higit pa sa napakamahal na alahas na ruby. Yun ang sabi ni Haring Solomon sa Kawikaan chapter 31 verse 10. Now, what is the meaning of the word virtue? Sa English, virtue. Well, a virtuous woman is somebody who is of force and of strength in the Lord. Malakas at matapang, pero sa side ng Panginoon, hindi po pansariling katapangan at pansariling kalakasan. Example po ng virtuous woman sa Bible, according to commentators and of course mga scholars sa Biblia, ang kinoconsider po nila na very virtuous woman was Ruth. Ito pong si Ruth, daughter-in-law ni Naomi. Namatay yung kanyang asawa at siya po ay hindi siya Jewish woman. She was a Moabite. But when her husband died at aalis na sana si Naomi pabalik po doon sa Judea, sa Jerusalem, sabi ni Ruth, I would like to go with you. I would like to show my loyalty to you and to your God against all odds. So sabi nila, dahil sa pinili ni Ruth na bigay kasama ang kanyang mother-in-law na Jewish woman, she was considered a virtuous woman. Magaling na babae, may takot sa Diyos, willing to serve God. At ang famous statement ni Ruth kay Naomi, when Naomi was asking her to go back to her country in Moab, sabi ni Ruth, do not allow me to leave you. I would like to go with you. Wherever you go, I will go. Your people shall be my people. Your God shall be my God. Yun po ang sabi ni Ruth. So sa kanyang mga sinabi, she is considered as one of the virtuous women of the Bible. Isa sa mga pinakamagaling na babae sa Biblia, makadiyos. Now let's go to the description of the ungodly women. Meron pong mga paglalarawan sa Biblia ng mga matatawag na ungodly women, masasamang babae. Marami rin po. Hindi ko na babanggitin lahat, pero a few examples only. Now, the word wicked or ungodly, from the International Bible Standard Encyclopedia, the word ungodly is defined in the following words. So, yung sinasabing ungodly, yung walang Diyos o hindi makadiyos, sa Hebrew Psalms chapter 1 verse 1, awit 1:1, ang ginamit po na Hebrew word is rasha, which means wicked, masama. The Hebrew word from the book of Samuel chapter 22 verse 5 ay Belial. Ang ibig sabihin, worthless, walang halaga. At yung irreverent and impious, yung walang respeto sa Diyos, from the Greek word asebes. It came from the Greek word asebes. Yun po ay mababasa natin sa Romans chapter 5 verse 6. Now, in summary, an ungodly woman may be defined as a self-centered, materialistic, somebody who lacks control and disregard God's word. So, isang babae na walang takot sa Diyos, hindi makadiyos. Sabi nila, self-centered. Ang makasarili. Tinitingnan niya lang yung kanyang sarili. Very materialistic. Ang ibig sabihin ng materialistic sometimes, sabi nila, sobrang hilig sa mga physical na bagay dito sa mundo. She also lacks self-control at hindi niya pinakakinggan ang salita ng ating Panginoon Diyos. Number 3, description of an ungodly woman. Pangatlong paglalarawan sa isang hindi makadiyos na babae. Ito po sa mababasa natin of course sa Bible, Proverbs chapter 14 verse 1. Kawikaan 14:1. Sabi ng Kawikaan 14:1. The wise woman builds her house, but with her own hands the foolish one tears her house down. Yung matalino na babae, itinatayo niya ang kanyang pamamahay, kanyang pamilya.
Subalit, ang isa raw na matatawag na foolish woman, hindi nag-iisip, hindi niya ginagamit yung kanyang utak o sarili, binabagsak niya ang sarili niyang bahay at pamilya. She pulls down her own heart. Ano pong ibig sabihin ng she pulls down her own house? Hindi po literal na binabagsak niya yung kanyang babae, but she has careless adopting destructive habits. May mga kaugalian siya na nakakasira sa kanyang personalidad, nakakasira rin sa kanyang pamilya. So yun pong ibig sabihin ng she pulls down her own house. She alienates and impoverishes her family. So in other words, alienates, lumalayo sa kanyang pamilya, at hindi lang lumalayo, naghihirap ang kanyang pamilya. Ang ibig sabihin, baka sa halip na magtipid, gastos dito, gastos doon. Yun po ang ginagawa ng isang babae na matatawag nating ungodly woman o hindi makadiyos. Pansarili lamang po ang iniisip niya. Number 4 na description ng ungodly woman. The ungodly woman tries to usurp the position of the Holy Spirit in the lives of others. Ano pong ibig sabihin na? Number 4, ang isang hindi makadiyos na babae, ang kanya pong pag-iisip, para siyang Diyos. Wala siyang Diyos, pero ang ibig niya sabihin, siya yung Diyos. As if it is her job to convict and make people holy. So, parang tumatayo siya na siya yung Diyos. Sa bagay, yung trabaho na yan, John chapter 10, 16 verse 8, yung banal na espiritu, ang trabaho ng banal na espiritu ay sinasabi niya yung mundo, makasalanan kayo, dapat maging matuwid kayo, at huhukman kayo ng Panginoong Diyos. Pero yung wicked woman, yung ungodly woman, yung hindi makadiyos na babae, sa halip na Diyos ang kanyang bibigyan ng pansin at karangalan, siya mismo parang tumatayo ng Diyos. In other words, that person could be considered a woman who is being influenced by Satan. Number 5, description of an ungodly woman. The ungodly woman tries to usurp the position of Satan. Ano pong ibig sabihin yan? Ang isang babae na hindi makadiyos, parang sinasabi niya, siya yung posisyon ni Satanas, parang nagagawa niya. Satan, sa Biblia po, Satan accuses people and condemns them before God. Ang trabaho po ni Satanas, katulad ni Job sa Old Testament, sabi ni Satanas sa Panginoon, si Job ay tapat lang sa'yo dahil binibigyan mo siya ng biyaya. So yun po gawa ni Satanas yun. Ngayon, ang babae na impluwensya ni Satanas, na the ungodly woman, ganun din ang gagawin niya sa ibang tao. She will accuse people and she will condemn them before God. So ganun po ang ginawa ni Satanas kay Job. Job said to God, Job is only faithful because you are blessing him. Tanggalin mo lang mga blessing mo kay Job at hindi ka na niya sasambahin. Yun yung challenge ni Satanas sa Panginoon. The real accuser of man is Satan himself. At ay sabi ng Biblia sa Book of Revelation chapter 12 verse 10, on the final day, final judgment, the Lord will throw Satan out and to hell. So tatapon ng Panginoon Diyos sa dagat-dagat ng apoy itong si Satanas. Ayon po sa Apokalipsis Kapitulo 12, talatang 10. Revelation chapter 12 verse 10, the doom of Satan, and of course will be the lake of fire. At yung ungodly woman na yun, sinasabi ko kanina, lumalagay siya sa trabaho o posisyon ni Satanas. He will accuse people and he will say that these people are only blessed by the Lord because parang partial yung Panginoon. So ganun din ginawa ni Satanas kay Job. You remove the blessing of Job and he will not be faithful anymore to you. So yun po yung accusation na ginawa ni Satanas. Number 6 na description ng ungodly woman. Marami po, pero ito lang po yung ating pinili. The ungodly woman has a constant stream of worry and what ifs in her mind. Ano pong ibig sabihin ng constant stream of worry? Masyado po siyang nag-aalala sa kanyang buhay. She is very anxious. Palaging may question mark. Ano na po ang mangyayari?
In other words, parang ang description nitong ungodly woman ito, o hindi maka-Diyos, parang negative palagi. Kung may sasabihin ka, negative ang kanyang reaction. Kung may gagawin ka, hindi po favorable sa kanya yon. So yun po ang ibig sabihin ng ungodly woman has a constant stream of worry and what ifs in her mind. She is consumed by fear and thoughts of bad things that might happen. So palagi siyang takot. Baka may mangyayari. Baka babagsak na yung ganito, ano? So pag mayroong nababalitaan, takot siya agad. So baka may mangyari din ito sa atin. So parang ganun. So yun po yung ungodly woman. Instead of being ungodly and always fearful, that woman should be to make her request to God. Ano sabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4 verse 4 to 8? Let your request be made known to God. Isa kanya, sa halip na tumawag sa Panginoon Diyos, palagi siyang nagpo-problema. Palagi niyang inisip, baka may mangyaring masama. So yun po yung mga paglalarawan natin, description natin sa isang ungodly woman o babaeng kulang sa paniniwala sa ating Panginoon Diyos. Now, let's say some examples in the Bible of ungodly women. Now, ungodly women, mayroon po sa Biblia, maaaring mayroon na rin po sa loob ng iglesia ng ating Panginoon. Hindi nyo lang alam. Pati sa pamamahay nyo, baka may ungodly woman dyan, may hindi rin maka-Diyos na babae. So, we have to be careful, mga kapatid, para matulungan natin ang ating sarili. Of course, we have to study ano sinasabi ng Biblia, some biblical examples of ungodly women. Ito po, number 1, ang considered na pinakasama sa Biblia, sa Old Testament po, si Jezebel ang pangalan. Hindi po yung Serena na ito, kundi prinsesa po ito na taga Phoenicia. Inasawa po siya ni King Ahab. At nang inasawa siya ni Ahab, and Ahab was actually one of the worst kings of Israel, ano ang ginawa nito mag-asawa na ito sa pangunguna po ni Jezebel? Sa halip na Diyos ang sambay nila, ang sinamba nila po si Baal o si Baal. So, during that time when Jezebel was queen and Ahab was king, the Israelites were guilty of idolatry. Sumamba pa sila sa maka-Diyos, ibang Diyos, at ang pangalan ng Diyos na yun ay si Baal sa Tagalog. At hindi lang yun, lahat ng mga propeta na nangangaral papunta kay Ahab, papunta sa kanya, pinapapatay niya. Maswerte na po at hindi niya napatay si Elijah o si Elias. Tumakas po si Elias, nagpunta sa kabundukan, nagtago. And later on, sabi ni Elijah o Elias, bago matapos, sabi ng propetang Elias, ikaw ay mamamatay at ang iyong bangkay ay kakainin ng mga aso. Yan po ay prophecy o hula ni Isaiah kay Jezebel, at yan ay mababasa sa 2 Kings chapter 9 verse 34. So nangyari po yan. Second na pinakamasamang babae sa Old Testament, sabi nila Delilah. Mayroon pa kang kanta na Delilah tungkol po kay Samson. Napakaganda yung kantang yun. Anyway, Delilah was actually the girlfriend of Samson. Hindi po niya asawa ito. Yung asawa ni Samson kinuha sa kanya ng mga Philistines. So nagkaroon siya ng girlfriend, pero actually yung babae itong si Delilah, hindi niya naman talaga mahal si Samson. Pinilit lang siya ng mga taga Philistia para malaman nila kung ano ang sikreto ng kalakasan ni Samson. Later on, sa maraming beses na kinulit ni Delilah si Samson, sinabi rin ni Samson kung nasaan galing ang kanyang kalakasan. At sabi ni Samson, galing ito sa aking buhok. Hindi na puputol ang buhok ko mula sa aking pagkabata, at pag pinutol ito, manghihina ako. Ganun nga ang ginawa ni Delilah. Kumuha siya ng tagaputol ng buhok. Pinagupitan niya si Samson. Nang hina si Samson, nawala ang kanyang kalakasan, binulag siya, ikinulong. At bago namatay si Samson, nagdasal po siya sa Panginoon, Panginoon, ibalik niyo po ang aking kalakasan at gusto kong mamatay ako kasama ng mga kalaban nating taga-Pilistia.
Philistines. At sabi ng mga commentators and scholars, si Delilah ay kasama doon sa mga namatay. Hindi po natin alam talaga kung nakalista yung pangalan niya. Anyway, marami pong mga prinsipe, maraming mga pinapanginoon sa Philistia ang namatay ng pinabagsak ni Samson ang templo ni Dagon. Yun po ay yung Diyos ng mga taga-Philistia. At namatay marami, kasama po si Samson. Pero ang talagang nanloko sa kanya, nandaya sa kanya, ang pangalan po ay Delilah. So, yan po ay mabasa sa Judges chapter 16 verse 30. Mga hukom, kapitulo 16 sa latang 30. Number 3, na masatawag nating hindi makadiyos na babae, ungodly women. Number 3, ang asawa po ni Lot. Itong asawa ni Lot, wala pong pangalan. Si Lot po, o si Lot, sabi na English, pamangkin po siya ni Abraham. Nakatira sila sa Sodom and Gomorrah. Sodom and Gomorrah na syudad ay masyadong progresibo. Pero ang problema doon, sumasamba sila sa mga idolatry, mga ibang Diyos. Ang mga karamihan doon, lalaki, mula matanda hanggang bata, karamihan po ay masasabi nating homosexuals, mga bakla. Hindi po sinabi yung mga kababayan kung ganun din. But anyway, ang nangyari sa sobra nilang kasamaan, nagdesisyon ng Panginoon, sabi ng Diyos, sirain ko ng itong dalawang syudad na ito. At sabi ni Abraham na uncle ni Lot, Panginoon, wag muna. Kung merong 10, wag mo muna papatayin. Wala ngang 10. 4 lang po ang righteous. Si Lot, yung asawa niya, 2 anak na babae. At sabi ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng anghel, huwag kayong lumingon kapag winawasak na ng Panginoon ang Sodoma at Gomorrah. Pero itong asawa ni Lot, si Mrs. Lot, hindi po sumunod. Nang nakita niya, nang narinig niya na bumabagsak na yung Sodom and Gomorrah, sinusunog na ng Panginoon, bigla siyang lumingon. Hindi po siya sumunod sa sinabi ng anghel. At ano pa nangyari sa kanya? Siya po ay naging asin. Batong asin o asin na bato. Yun po nangyari kay Lot. Lot's wife. Number 4, na pinakamasamang babae sa Old Testament. Ang pangalan niya po ay, wala po rin siya pangalan. Asawa po siya ni Potiphar. Itong si Potiphar, ito po yung kapitan ng gwardya ng mga hari doon sa Ehipto. Ano pong ginawa nitong si asawa ni Potiphar? Siya po ay nagkagusto kay Joseph o si Jose. Sobrang gwapo ni Jose. Magandang katawan siguro. Na in love itong si asawa ni Potiphar. At dahil hindi niya makuha si Jose na magkaroon ng gusto sa kanya, gusto niyang karoon sila ng relasyon, ayaw naman ni Joseph. Kasi Joseph loyal sa Panginoon, loyal po sa kanyang amo na kapitan ng mga gwardya. So anong ginawa ni asawa ni Potiphar? Sinira niya po yung damit ni Joseph, kinuha niya at sinabi niya sa kanyang asawang kapitan ng mga gwardya, tinangka akong halayin ni Joseph. Kaya nangyari, nakulong si Joseph. At nung nakulong na siya, nagpakita ang Panginoon, sabi niya, itong may mga kasama mo, bibigyan kita ng kapangyarihan na malaman ang kanilang mga panaginip. At dahil sa nabigyan ng interpretasyon ni Joseph ang mga panaginip ng nakakulong na kasama niya, na sabi niya sa hari na magkakaroon ng tagutom 7 taon. 7 taon na plenty, maraming ani. So ang nangyari po, ginawa si Jose na second in command doon sa Ehipto. Pero ang naging masamang babae doon po yung asawa ni Potiphar. Pinilit niyang si Joseph ay magkaroon ng relasyon sa kanya, pero nag-refuse po. Ito si Potiphar's wife, wala pong pangalan, basta wife of Potiphar. Number 6 and the last na masamang babae, ito po sa New Testament naman, sa Bagong Tipan, pangalan niya si Herodias. Bakit Herodias? Kasi asawa po siya ni Herod Antipas. Itong si Herod Antipas, anak po tinoy Herod the Great. Nung panahon na yun, yung Herod po, titulo lang po yan, hindi pangalan. Pero sa pangalan niya, Herod Antipas. Ang inasawa niya ay pamangkin niya na babae at pinangalanan sa Biblia na Herodias. Ito pong si Herodias
apo ito ni Herod the Great. Anong kasalanan itong babaeng ito at bakit siya tinawag na ungodly woman? Well, ungodly kasi inasawa niya yung mga uncle niya, yung mga tiyo niya. Primero kay Herod Philip, tapos kinuha siya ni Herod Antipas. At nagsama sila. Ngayon, itong si Herodias, dahil napunta si Juan Bautista doon sa palasyo at sinabi, kayong dalawa ay nagkakasala ng pangangalunya o pakikiapid. Nagalit itong si Herodias at sinabi niya kay Herod, sa birthday ni Herod, nagsayaw yung anak ni Herodias na si Salome. Natuwa si Herod na hari. Anong hilig mo? Anong gusto mo? Tumakbo si Salome sa kanyang ina. Sabihin mo, yung ulo ni Juan Bautista. So tumakbo, sinabi ni Salome sa kanyang father-in-law. Father pala. Yung ulo ni Juan Bautista. So dumating, ulo ni Juan Bautista. Patay. So in other words, itong si Herodias, ito po siya isang babae na naging instrumento sa kamatayan ni Juan Bautista na isang propeta. Pero in the end, ang nangyari sa kay Herod Antipas at sa kay Herodias, sila po ay pinatapon din ni emperador na Caligula. Ito pong si Emperor Caligula ay kaibigan ni Herod Philip na kapatid ni Herod Antipas. At ito pong si Herod Antipas, iniwan niya yung kanyang asawa. Yung asawa niya, isa pong babae na malapit kay Caligula, si Aretas. So yun po ang kwento at they were banished, they were thrown into a place. So yun nangyari po kay Herod Antipas at saka sa kanyang asawang si Herodias. Now let's go to the last part of our lesson. How to be godly women at home and in the church. Itong problema. Katanungan ng mga kababayan nating mga sisters. How to be godly women at home in church. Marami pong bersikulo dyan at alam ko pag-uaralan nila ito during the ladies retreat. The woman was deceived. Ito pong number 1 na verse na binabasa natin ay makikita sa 1 Timothy chapter 2 verse 14 and 15. Ito po yung bersikulo na sinulat ni Apostol Pablo na ang mga kababaihan daw ay manahimik sa loob ng iglesia at sila ay magpasakop sa kanilang mga asawa. Now, paano ka maging makadiyos sa pamamahay at sa iglesia? Number 1, sabi ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 2 verse 14 and 15, ang gawain ng babae, ang kanyang papel ay hindi po yung pamumuno sa loob ng iglesia. Hindi niya kukunan ang otoridad ang lalaki, kundi siya ay magpasakop. Pero sinabi doon sa verse 15, chapter 2 verse 15 ng Timothy, the woman was deceived and became a transgressor, yet she will be saved through childbearing if they continue in the faith, love, and holiness, and self-control. So sabi dito ni Apostol Pablo, although nagkasala si Eva at lahat ng kababayan, kasama na roon, sila po ay maliligtas sa pamamagitan ng panganganak. Now, ito po ay medyo hindi naintindihan ng karamihan itong bersikulo na ito, chapter 2 verse 15 of 1 Timothy. Ito ba ibig sabihin na kailangan manganak ang babae para maligtas? Hindi po. Ang gawain, ang papel ng babae, sabi ni Apostol Pablo, ay sa tahanan. Kung siya ay magpapatuloy na may pananampalataya, may pagmamahal, siya ay makadiyos at mayroong self-control. Okay, so medyo pinapaliwanag ko po itong 1 Timothy chapter 14 and 15. Medyo hindi naintindihan ng karamihan yung bersikulo na ito. Kasi sabi doon, the woman will be saved through childbearing. Well, 1 Timothy 2:14 and 15 do not teach that faithful Christian women will be preserved physically when they give birth. So, hindi po itinuturo ng bersikulo na yan ng mga kababayan ay maliligtas kung sila ay manganganak. Ibig sabihin, yung lahat ng hindi walang anak, hindi maliligtas. That is not the meaning. And we know also that not all faithful Christian women will survive childbirth. Ibig sabihin, hindi lahat na nanganganak ng normal o kaya by cesarean ay nabubuhay, sapagkat marami pong kwento ng mga babae namatay pagkatapos na nanganak. So ano pong ibig sabihin ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 2 verse 15?
Ang ibig pong sabihin, ang gawain, ang papel ng kababaihan sa loob ng iglesia ay sa bahay. Kung siya ay magpapatuloy na may paniniwala, may pagmamahal sa Diyos at sa kanyang kapwa-tao, at siya'y mananatiling banal, may self-control, at ano pa? Ang trabaho niya ay turuan ang mga kareho niyang kababaihan, mahalin ang kanyang asawa kung siya may asawa, pati ang kanyang mga anak. Okay, 1 Timothy, Titus chapter 2 verse 4 to 5, yun ang sabi ni Apostle Paul. They should have self-control. They must also be pure. They must also be homemakers, kind, submissive to their husband. So, mapagpigil, malinis, hindi po malinis na nililigo lamang, kundi spiritually and morally clean, marunong sa pamamahay. Maraming babae hindi rin marunong magluto, hindi marunong maglinis. At dapat mabait at magpapasakop sa kanyang asawa kahit sa paloob na pamamahay. Meron din mga babae hindi po nagpapasakop sa kanilang mga asawa sa loob ng bahay. Kung nasa bahay na, sila yung parang hari. So, basahin niyo po mga kapatid, Titus chapter 2 verse 4 to 5. So that the word of God will not be reviled and blasphemed. Bakit kinakailangan magpasakop ang Christian woman sa kanyang asawa sa loob ng pamamahay at pati na rin sa loob ng iglesia? Sabi na po Sir Pablo, so that the word of God will not be reviled or blasphemed. Kristiyano ka nga, naging Kristiyano ka na babae. Subalit, matapang ka. Sobrang magsalita sa iyong asawa, pati sa mga anak, pati sa loob ng iglesia. Parang ikaw yung hari. So, hindi pwede po yun. Sabi ni Apostol Pablo, ang mangyayari, masama ang sasabihin ng tagalabas kung may isang babae na parang siya yung reyna sa loob ng iglesia, pati na rin sa loob ng kanyang tahanan. Number 3, wives have God-ordained roles to play in caring for their children in the home. So, ang trabaho ng kababaihan, sabi ni Apostol Pablo, sa bahay, mahalin niya kanyang asawa, mahalin ng mga anak, sa loob ng iglesia, magpasakop sa mga leader na mga kalalakihan. This is not saying that women must have children to be saved. It is not even teaching that a woman must be married to be saved. Yung sinabi ko kanina yung 1 Timothy 2:15. Sabi ni Apostle Paul, a woman will be saved through childbearing. Kung hindi ka ng anak, hindi ka rin maliligtas. At kung hindi ka nag-asawa, hindi ka rin mariligtas. Kaya pinapaliwanag po natin yung 1 Timothy chapter 2 verse 15 sapagkat marami po ang hindi nakakaunawa ng ibig sabihin ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 2 verse 15. So God has assigned a specific task for women to care for the home. Ang trabaho niya, ang papel niya, nasa pamamahay. Pero ngayon, baliktad na po. Yung babae yung nagtatrabaho, yung lalaki na sa bahay. Baliktad na po yung nangyayari sa buong mundo. Women, therefore, who embrace that God-ordained role, sabi na Apostol Pablo, they should have faith, love, holiness with self-control. They will find themselves saved on the last day. Ulitin ko po, kung meron silang pananampalataya, pagmamahal, kabanalan, pagpipigil sa sarili, sila po ay maliligtas sa araw ng paghukom. Yun po ang ibig sabihin na Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 2 verse 15. At home, a woman must submit to the leadership of her husband. Hindi yun siyang namumuno sa pamamahay. Kumisa ganun ang nangyari dahil siya ang kumikita, siya yung parang leader, siya parang reyna doon. Hindi po dapat ganon. In church also, she must submit to the authority of God-appointed leadership. Yan po sinabi ni Apostol Pablo, 1 Timothy chapter 2 verse 12, she should be in submission. Kung may tanong siya, magtanong siya sa kanyang mga kasama sa bahay na mga kalalakihan. Pwedeng tatay, pwedeng asawa, pwedeng mga kapatid. In conclusion, brothers and sisters, especially mga kababayan natin, but why did Solomon say, favor is deceitful and beauty is vain? Favor daw is deceitful. Yung pabor, pagbibigay ng pabor, kung minsan nagbibigay ng pabor ang isang tao, pwede rin kababaihan, may intention po naman daya. Bakit siya nagbibigay ng kabutihan? Nagpapakita ng kabutihan sa isang lalaki. May intention.
pag alam po natin yan, may intention na masama, kung hindi masyadong kakilala, maraming kabutihan, maraming bibigay na pabor. Kaya sabi ni Solomon, favor is deceitful and beauty is vain. Ang pabor, ang pagbibigay ng pabor na kabutihan, kung minsan may ibig sabihin yan. So huwag tayong madaya. Sabi ni Haring Solomon, and beauty is vain. Bakit beauty is vain? Ang kagandahan ay walang kabuluhan kung ang isang babae ay walang takot sa Diyos, at ang kagandahan ay hindi po forever yan. Tatanda rin, kukulubot. So, vain. So, sa harap ng Diyos, hindi po importante yung palabas na anyo. Ang importante po sa Panginoon Diyos ay ang nasa puso at nasa tunay na pag-iisip, sumusunod sa Panginoon. For charm is but temporary pleasure, and outer beauty is not lasting. And a woman who fears God, she shall be praised, and her reward is eternal. So yung babaeng makadiyos, ang kanyang gandipala po ay hindi lamang dito sa lupa. Mahal siya ng kanyang asawa, mahal kanyang mga anak, mahal siya ng mga kasama niya sa iglesia. Subalit ang eternal reward sa langit, kasama ng Panginoon Diyos, yun po ang pinakamahalaga. Sa ating pagtatapos, to be pleasing before God, Hebrews 11:6, must do the following. Sabi niya ng sulat ng Hebrew, chapter 11, verse 6, to be pleasing before God, one must have first faith. Para mapasaya natin ang Panginoon Diyos, kahit may kailangan tayo, may pananampalataya. So sinabi ng Panginoon, Marcos 16, this is, he who believes and is baptized shall be saved. Ang sumasampalataya at nababautismohan ay maliligtas. Magsisi kayo at magpabautismo, sabi ni Pedro, ikalawang gawa, chapter 2 ng Book of Acts, chapter 38, verse 38, magsisi kayo at magpabautismo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan, at matatanggap niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ngayon po ang oras ng kaligtasan. Today is the day of salvation. Kung kayo po ay kumbinsido, tutulungan namin kayo. Sabihin nyo lamang at kami ay pupunta sa inyo, lapit sa inyo, sapagkat hindi po natin alam ang panahon. Christ may return anytime, at sinasabi ng Biblia, death is but temporary, or life is but temporary. Sabi ng Biblia, for it is appointed for man once to die, and after that, the judgment. So sa ating pagtatapos, Jesus Christ is inviting everybody to become His servant. Ano sabi ng Panginoon? Matthew 11:28-30, come all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. Manalangin po tayo. Thank you, Lord, for our lesson. Thank you sa iyong anak na si Jesucristo. Salamat po sa iyong Biblia. Ibigay sa amin ng kaalaman tungkol sa kung sino ang tunay at makadiyos na mga kababayan sa iyong harap. Salamat po sa leksyon, at nawa ito nakatulong sa mga kapatiran, lalo na sa ating mga kapatiran kababaihan. Salamat po sa ating mga sponsors, kapatid na June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila Congregation, Brother Rico and Sally Canlas of San Fernando City Congregation in Pampanga, kapatid na Ed and Beulah Lauder sa California, Brother June and Sister Rose on Talasco sa Canada. Marami pang mga kapatiran sa buong Pilipinas. Marami po salamat sa inyong tulong, lalo pa sa mga kapatiran na tumutulong sa mission sa Buntok Mountain Province. I would like to mention Brother Marlon Walang, Metro Manila Congregation through the elders, Brother Bal Joferio, Dario Silvestre, and of course Benny Puda. Kasama po dyan si Brother Relly Ibita and the whole congregation of Metro Manila. Maraming po salamat. Kasama rin po dyan si Sister Susan Ruth and his Peros Nool. God bless us all, and may the Lord bless this program, and may the Lord bless us all. In Jesus' name we ask all these things. Amen. Hallelujah, amen, hallelujah, amen.
proclaim. Heaven and earth and all creation, laud and magnify His name. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.